Pinalayas siya ng walang kalaban-laban. Sa gitna ng malupit na ulan, nanginginig si Andy habang nagtatawanan sina Doña Pilar sa loob ng mansyon. Nilason nila ang isip ni Darian. Wala kang kwentang babae, magnanakaw, umaling-awngaw ang sumbat ng lalaking inakala niyang kakampi niya. Ngunit kasabay ng kanyang luha ay ang pag-alab ng isang sumpa. Babalikan niya ang 3 anghel na naiwan sa pugad ng mga ahas. Paano niya pababagsakin ang mga demonyong ito? Hayaan mo silang maglaway dyan sa kwarto. Mga gulay na pabigat lang yan, Carmela. Hintayin na lang nating mamatay para makuha na natin ng buo ang trust fund. Nanigas ang buong katawan ni Leandra, o mas kilala bilang Andy, sa kinatatayuan niya sa labas ng nakawang na pinto ng malaking sala. Sa loob ng kanyang mga palad, maingat niyang kinukuyom ang 3 pares ng maliliit at makukulay na medyas na gawa sa sinulid na lana. Siya mismo ang naghabi nito buong magdamag, itinatago sa tapat ng kanyang dibdib upang panatilihing mainit bago sana isuot sa 3 batang may malubhang karamdaman. Ngunit ang init ng kanyang malasakit ay biglang naging yelo dahil sa mga salitang binitawan ng isang lola para sa sarili nitong mga apo. Nanikip ang lalamunan ni Andy. Walang luhang pumatak, ngunit ang kanyang mga buko ay pumuti sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa mga medyas. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas, kung saan nakita niya ang sariling kapatid na unti-unting binabawian ng buhay dahil sa matinding kahirapan at kawalan ng pambili ng gamot. At ngayon, sa harap ng napakayamang pamilyang ito, kamatayan din ang tahasang hinihintay ng mga taong dapat sana ay nagbibigay ng kalinga. Paano nagagawang maging mas malamig pa sa mismong kamatayan ang pusong dapat sana ay nagbibigay ng buhay? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makita niya ang paggalaw ng anino sa loob ng sala. Mabilis at tahimik siyang humakbang palayo, nagtungo sa kabilang pasilyo kung saan matatagpuan ang opisina ng Padre de Pamilya. Pumasok siya sa isang silid na mas mukhang sentro ng seguridad kaysa sa bahay ng isang pamilya. Punong-puno ng mga naglalakihang monitor ang dingding na nagbibigay ng malamig at asul na liwanag sa buong paligid. Sa gitna nito ay nakaupo si Darian Alonzo. Hindi man lang lumingon ang lalaki nang pumasok siya. Ang mga mata nito ay nakadikit sa mga screen na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng isang nakasarang kwarto. Si Darian ay isang tanyag na arkitekto na nakapagtayo ng daan-daang maiinit na tahanan para sa ibang tao, ngunit ang sarili niyang bahay ay naging isang malamig na kulungan. Ikaw ang ika-10 caregiver, Leandra, panimula ni Darian. Ang boses nito ay sintigas ng yelong bumabalot sa buong silid. Wala itong bahid ng emosyon, tila isang makinang nagbabasa lamang ng panuntunan mula sa isang manual. I expect perfect compliance, walang improvisations, walang personal touch. Sundin mo lang ang nasa manual na ibinigay ko sa iyo. Inikot niya ang kanyang silya at lumingon kay Andy. Ang mga mata ng lalaki ay pugad ng matinding takot at pagod na pilit kinukubli ng galit at awtoridad. At ang pinakamahalagang batas sa bahay na ito, huwag na huwag mo silang hahawakan kung hindi nakasulat sa schedule o kung walang pahintulot ko. They are fragile, Leandra. Bawal ang anumang pagkakamali. Mariin nitong utos. Tumango lamang si Andy. Tahimik na pinipigilan ang sariling husgahan ang lalaking nasa harap niya. Nakikita niya ang isang amang pinatay na ng pangungulila sa yumaong asawa. At ngayon ay nabubuhay na lamang sa matinding paranoia. Isang lalaking ginawang bilangguan ng sariling bahay para lamang protektahan ang mga naiwan sa kanya. Pumasok si Andy sa silid ng mga bata matapos ang masinsinang oryentasyon. Ang kwarto ay tila isang laboratorio kaysa isang nursery. Amoy matapang na kemikal na panlinis ang hangin. Walang pahiwatig ng amoy ng pulbos o gatas na karaniwang nalalanghap sa kwarto ng mga paslit. Sa loob ng 3 magkakahiwalay na higaan na napapalibutan ng makapal na salamin, nakahiga sina Amara,
Nayeli at Sabela. 3 taong gulang na sila, ngunit ang kanilang mga pangangatawan ay kasing liit ng mga sanggol. Ang kanilang mga mata ay nakadilat, ngunit tila nakatitig sa kawalan. Naghahanap ng kalingang matagal nang ipinagkait ng tadhana. Nadurog ang puso ni Andy nang pagmasdan niya ang 3. Ang mga batang ito ay hindi mga halamang hinihintay matuyo, tulad ng sabi ng kanilang lola. Sila ay mga munting ibon na nakalimutan kung paano lumipad dahil walang nagturo at nagaruga sa kanila ng tama. Lumapit siya sa higaan ni Nayeli, ang pinakamaliit sa 3. Tumingala si Andy, sinusuri ang mga mata ng mga kamera na nakasabit sa bawat sulok ng kisame na walang patid na nagbabantay. Alam niya kung saan ang mga bulag na bahagi nito mula sa kanyang karanasan sa mga evacuation center. Nang makasiguro siyang hindi siya nakikita ng lente ng kamera, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Isang hibla ng manipis na buhok ang nakadikit sa pisngi ni Nayeli dahil sa pawis. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, inalis niya ito nang may buong pag-iingat at pagmamahal. Isang simpleng haplos na pumawi sa mahabang panahon ng lamig sa kwartong iyon. Nakita ni Andy ang bahagyang pagkurap ng mga mata ng bata. Tila nakaramdam ng isang himala mula sa isang estranghero. Ngumiti si Andy ng tipid. Nagkakaroon ng bagong layunin ang kanyang nanlulumong puso. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga kagamitan at naghahanda ng gatas sa kusina, may napansin si Andy. Pasimpleng dumaan si Carmela. Maingat ang mga kilos nito, patingin-tingin sa paligid upang makasigurong walang nakabantay. Mabilis na nagtapon si Carmela ng isang maliit na bagay sa basurahan bago nagmamadaling lumabas patungo sa hardin. Agad na lumapit si Andy at sinilip ang itinapon ng babae. Isang maliit at walang laman na pakete na may natitirang bakas ng puting pulbos. Wala itong tatak, walang pangalan ng gamot. Ibinalot ito ni Andy sa isang malinis na piraso ng tissue at itinago sa ilalim ng bulsa ng kanyang uniforme. Ang kanyang isip ay gumagawa ng libu-libong katanungan. Ano ang laso na ipinapakain ng mga ito sa mga bata sa tuwing nakatalikod ang kanilang ama? Pagsapit ng gabi, ang nakakabinging katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang pangyayari. Sa loob ng control room, biglang nagkulay pula ang isa sa mga monitor ni Darian. Ang linya ng vital signs ni Amara ay mabilis na umaakyat at bumababa. Huminto ang pagtibok ng puso ni Darian sa sobrang kaba. Halos madapa siya sa pagtakbo palabas ng kanyang opisina, tinatahak ang mahabang pasilyo patungo sa silid ng mga bata. Inaasahan niyang makikita ang kinatatakutan niyang trahedya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ibang eksena ang bumungad sa kanya. Isang eksenang labag sa pinakamahalagang batas ng kanyang bahay. Wala si Andy sa gilid ng higaan. Sa halip, mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na katawan ni Amara. Idinikit ang bata sa kanyang mainit na dibdib habang marahang inaalo ito ng may buong pag-aaruga. Isang yakap na puno ng init at maaaring magbago ang lahat dahil doon. Bumukas ng marahas ang pinto, sapat upang pumasok ang malamig na hangin mula sa pasilyo. Ang mga mata ni Darian ay nanlalaki sa matinding takot nang makita niya si Andy na yakap-yakap ang kanyang anak. Sa halip na makita ang pag-alo, ang nakita ng lalaki ay isang malaking banta sa buhay ng bata. "Bitiwan mo siya!" Ang tinig ni Darian ay punong-puno ng panlulumo at galit na tila yumanig sa mga salamin ng silid. Mabilis siyang lumapit at halos agawin si Amara mula sa mga bisig ni Andy. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki habang ibinabalik niya ang sanggol sa loob ng higaang puno ng mga tubong kumokonekta sa makina. Agad niyang tiningnan ang monitor ng oxygen at heart rate. "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal silang hawakan? Wala kang karapatang ilabas siya sa incubator nang walang pahintulot ko?" Bulyaw ni Darian. Ang dibdib nito ay mabilis na tumataas baba sa tindi ng paghinga. Umatras si Andy
Ramdam ang panginginig ng sariling mga tuhod. Sir, nanginginig po kasi siya sa lamig. Bumaba ang temperatura niya at kailangan niya ng init ng katawan. Hindi po kaya ng makina na, "Hindi kita binabayaran para mag-isip, Leandra." Putol ni Darian sa kanyang paliwanag. "Binabayaran kita para sumunod." Bago pa man makasagot si Andy, isang pamilyar at matamis na boses ang pumaibabaw sa silid. Pumasok si Doña Pilar, suot ang kanyang mamahaling bestida na tila ba palaging handang dumalo sa isang saluyo-salo. Sa likod niya ay si Carmela na may nakapaskil na mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. "Darian, anak, ano na naman ba ang nangyayari rito?" Ang boses ng matanda ay malambot, nag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Andy, ito ay tila patalim na nakabalot sa bulak. Nilapitan ni Pilar ang salamin ng higaan ni Amara at umarte itong nagpupunas ng luha. "Pati ba naman itong bagong caregiver na kinuha mo, hindi mo makontrol? Diyos ko, kawawa naman ang mga apo ko. Palagi ka nalang nagkakamali, Darian. Palagi ka nalang kulang." Humarap si Pilar sa manugang. Ang mga mata nito ay nanliliit sa paghusga. "Kung naging maingat ka lang sana kay Isela, kung hindi mo siya pinabayaan noong nagbubuntis siya, hindi sana siya namatay. At hindi sana naghihirap ng ganito ang mga apo ko. Ako na nga ang nagtitiis na manatili rito para punan ang mga pagkukulang mo bilang ama." Bawat salitang binitawan ng matanda ay tila mabibigat na bato na ibinagsak sa balikat ni Darian. Nakita ni Andy kung paano unti-unting namatay ang galit sa mga mata ng lalaki, napalitan ng isang malalim na pag-uusig sa sarili. Ang tanyag na arkitekto ay biglang naging isang maliit na batang walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang utang na loob at konsensya ay naging posas na gumapos sa kanyang kaluluwa. Walang naisagot si Darian. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig, tumalikod, at mabibigat ang mga hakbang na lumabas ng silid pabalik sa kanyang madilim na opisina. Naiwan si Andy na nagpupuyos ang kalooban. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang tunay na sakit sa mansyong ito ay hindi ang kondisyon ng mga bata, kundi ang lason na araw-araw na ipinapakain ni Pilar sa isip ng padre de pamilya. Nang gabi ring iyon, habang nagliligpit si Andy ng mga ginamit na tuwalya sa pasilyo, sinilip niya ang opisina ni Darian mula sa awang ng pinto. Asul na liwanag lamang mula sa mga monitor ang nagbibigay linaw sa kwarto. Nakita niya ang lalaki na nakaupo sa gitna ng dilim. Tinanggal nito ang kanyang salamin at ibinaon ang mukha sa kanyang dalawang nanginginig na palad. Walang luhang tumutulo, ngunit ang paggalaw ng kanyang mga balikat ay nagsasalaysay ng isang tahimik at matinding pag-iyak. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Andy. Ang lalaking akala niyang halimaw ay isa lamang palang bilanggo ng sarili nitong pangungulila at takot. Pagsapit ng oras ng pagpapakain, napansin ni Andy ang isang kakaibang gawain ni Carmela. Palaging iginigiit ng babae na siya ang magtitimpla ng gatas para sa huling pagkain ng mga bata bago matulog. Pinanood ni Andy ang mga bata pagkatapos nilang uminom. Hindi tulad ng karaniwang pagtulog, ang tatlo ay tila nawalan ng malay. Masyadong mabigat ang kanilang paghinga at hindi man lang sila nagre-react sa mga mahihinang tunog sa paligid. Nang makalabas si Carmela, mabilis na kinuha ni Andy ang naiwang bote ng gatas ni Isabela. Binuksan niya ito at inilapit sa kanyang ilong. Mayroong kakaiba at mapait na amoy na humahalo sa tamis ng gatas. Isang amoy na kahawig ng mga kemikal na ginagamit sa mga ospital para pampatulog. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang puting pulbos na itinapon sa basurahan at ang hindi likas na pag-idlip ng mga paslit. Pinapanatili nilang mahina ang mga bata upang patuloy na palabasin na walang kakayahan si Darian na mag-alaga. Kinabukasan ng umaga, habang naglalakad si Andy patungo sa kusina, napatigil siya nang marinig ang mahinang boses ni Doña Pilar na may kausap sa telepono. "Oo, Doc. Malapit na.
Ihanda mo na ang mga papeles ng asylum. Konting tulak na lang at tuluyan na siyang masisiraan ng bait, tapos malaya na nating madadala ang mga bata sa pasilidad ninyo. Kinilabutan si Andy. Wala siyang oras para mag-atubili. Kailangan niyang putulin ang pamimigay nila ng lason sa mga bata bago pa mahuli ang lahat. Pagbalik ni Andy sa nursery, saktong papasok si Carmela. Dala ang isang tray na naglalaman ng 3 bagong timplang bote ng gatas. Nagkasalubong ang kanilang mga paningin. Mabilis na nag-isip si Andy. Bago pa man makalapit si Carmela sa mga higaan, sinadya ni Andy na ihakbang ang kanyang paa sa daanan. Natapilok si Carmela. Bumabagsak ang tray sa sahig, kasunod ang pagkabasag ng mga bote. Kumalat ang puting likido sa malinis na baldosa. Nanlaki ang mga mata ni Carmela sa matinding galit. Bago pa man makahingi ng paumanhin si Andy, isang malakas na paglapat ng palad sa pisngi ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Napalingon si Andy sa tindi ng puwersa, ramdam ang pag-init at pamamanhid ng kanyang balat. Saktong nakatayo sa hamba ng pinto si Darian. Saksi sa karahasang ginawa sa mismong loob ng silid ng kanyang mga anak. Ang bakas ng mapulang kamay ay malinaw na nakaukit sa pisngi ni Andy, isang marka ng digmaang opisyal nang nagsimula. Nanatiling nakatayo si Darian sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa namumulang pisngi ni Andy. Sa loob ng ilang segundo, bumalot ang matinding tensyon sa buong kwarto. Bago pa man makapagsalita ang padre de pamilya upang alamin ang katotohanan, mabilis na humakbang si Doña Pilar mula sa likuran upang baliktarin ang sitwasyon. Diyos ko, Darian, tingnan mo ang ginawa ng babaeng ito. Ang boses ng matanda ay tumining sa pag-arte ng matinding pag-aalala habang itinuturo ang natapong gatas sa sahig. Muntik na niyang mapaso ng kumukulong gatas ang mga apo ko dahil sa katangahan niya. Paano kung tumalsik yan sa balat nila? Masyadong pabaya itong kinuha mo. Baka gusto talaga niyang saktan ang mga bata para mapadali ang trabaho niya. Nanikip ang dibdib ni Andy sa lantarang kasinungalingan. Tiningnan niya si Darian, naghihintay ng kahit kaunting pag-unawa mula rito. Ngunit nakita niya kung paano umurong ang lalaki sa ilalim ng mapangakusang tingin ng kanyang biyenan. Ang takot na may mangyaring masama sa mga bata ay tuluyang bumulag sa kanyang rason. Sa halip na ipagtanggol ang katotohanan, pinili ni Darian ang pinakamadaling paraan upang matapos ang gulo. Ibawas sa sweldo mo ang halaga ng mga nasayang na gatas, Leandra. Malamig na utos ni Darian, pilit na iniiwas ang kanyang mga mata sa namamagang pisngi ng dalaga. Linisin mo yan at sa susunod, huwag na huwag kang haharang sa daraanan ng pamilya ko. Yumuko si Andy at tahimik na kumuha ng basahan. Tinanggap niya ang parusa ng walang angal. Habang pinupunasan niya ang malamig na baldosa, naramdaman niya ang matalim ng ngiti ni Carmela na dumaan sa kanyang tabi. Hindi bali nang mawalan siya ng sweldo, ang mahalaga ay naiwasan ng mga bata na mainom ang lasong yon para sa araw na ito. Pagsapit ng hapon, nang muling magkulong si Darian sa kanyang opisina at matulog ang magtiyahin sa kabilang kwarto, sinimulan ni Andy ang kanyang lihim na misyon. Kabisado na niya kung aling mga anggulo ang hindi nakikita ng mga kamera. Pasimple siyang pumuwesto sa gilid ng higaan ni Isabela. Ginagamit ang sariling katawan upang takpan ang paninginin ng lente. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, inilabas niya ang isang maliit na bote ng langis ng niyog na matagal niyang pinainit sa pagitan ng kanyang mga palad. Walang makina, walang malamig na guwantes. Ibinaon niya ang maligamgam na langis sa kanyang mga kamay bago dahan-dahang ipinasok ang mga ito sa loob ng incubator. Inilapat ni Andy ang kanyang mga palad sa nanigas na mga binti at braso ni Isabela. Bawat haplos ay may dalang panalangin. Bawat pagpisil sa maliliit na kasukasuan ay pagpasa ng sarili niyang lakas patungo sa walang malay na musmos. Habang minamasahe niya ang bata,
Isang napakahina at malambing na himig ang namutawi sa kanyang mga labi. Ili-ili, tulog anay, wala diri, imong nanay. Ang lumang uyayi mula sa probinsya ay pumuno sa malamig na silid. Ang boses ni Andy ay tila mainit na kumot na yumakap sa tatlong bata. Sa gitna ng kanyang pagkanta at maingat na paghaplos, isang himala ang tahimik na umusbong. Naramdaman ni Andy ang isang napakagaan na paggalaw sa ilalim ng kanyang daliri. Natigilan siya. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa maliit na kamay ni Isabela. Ang hiniliit ng bata na 3 taon nang hindi gumagalaw at palaging nakakuyom sa higpit ay dahan-dahang bumuka. Nanginginig ito, naghahanap ng makakapitan hanggang sa mahina nitong binalot ang hinlalaki ni Andy. Isang napakahinang hawak, ngunit sapat na upang wasakin ang lahat ng pagod at bighati sa puso ng dalaga. Tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ni Andy. Bumagsak sa malinis na kumot. Ngumiti siya sa bata, nagpapasalamat sa napakalaking gantimpalang iyon. Buhay sila, may pag-asa pa. Nang gabi ring iyon, nag-iisa si Andy sa kusina. Ang buong mansyon ay binalot na ng katahimikan at dilim. Nilapitan niya ang isang kaldero kung saan may natitirang malamig at naninigas ng kanin, ang tanging pagkain na maaari niyang kunin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste ng kalsada, kinain niya ito ng mabilis, hindi inaalintana ang lamig, na tila ba naging pamilyar na sa kanyang sikmura. Ngunit habang nginunguyan niya ang hindi masarap na hapunan, isang maliwanag at tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat paglunok ng malamig na kanin, ang kanyang isip ay naglalayag pabalik sa nursery. Sa pagkakataong maramdaman niya ang malambot at nanginginig na haplos ng hiniliit ni Isabela sa kanyang hinlalaki. Ang munting hawak na iyon ay sapat na upang pakainin ang kanyang nagugutom na kaluluwa. Isang maliit na tagumpay na nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mas malalaking bagyo bukas. Sa kabilang banda, sa loob ng opisina, gising na gising pa rin si Darian. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay punong-puno ng tensyon at pagbabantay, ay biglang nanlaki. Hawak niya ang remote control ng video playback. Inuulit-ulit ang isang bahagi ng record kaninang hapon. Ang lente ng kamera ay hindi nahagip ang kamay ni Andy dahil nakatalikod ito sa linya ng paningin ng monitor. Ngunit malinaw na nakita ng ama kung ano ang reaksyon ni Isabela. Mula sa likuran ng nakaharang na balikat ni Andy, nahagip ng monitor ang munting mukha ng bata na dati walang sigla at puno ng takot. Sa pagkakataong ito, unti-unting lumuwag ang kanyang kunot noo. Tila nawala ang pakiramdam na nakakadena ang bata sa sakit nito. Nakangiti si Isabela, isang banayad at payapang pagtaas ng gilid ng kanyang labi. Ang unang pagkakataon na ngumiti ang bata matapos ang 3 taon na pangungulila at pamamaluktot sa loob ng makina. Nanginig ang daliri ni Darian habang pinindot niya ang pause button sa video. Matagal siyang tumitig sa monitor. Sumisikip ang dibdib niya, bumabaha ang napakaraming katanungan at magkahalong pag-asa. Ano ba ang ginagawa ng babaeng ito sa mga bata? Papaanong sa loob lang ng 2 araw ay nagawa nitong bumuo ng isang emosyong matagal nang ipinagdasal niya ng paulit-ulit? Ang sagot na hindi niya makuha mula sa matataas na dalubhasa ng pag-aalaga ay nabuo lamang ng isang simpleng kasambahay na may mainit na kamay. Ngunit ang mas matinding takot sa kaluluwa ng arkitekto, kung aasa pa ba siya o hahayaan na lang niyang lumipas ang sandaling iyon bilang isang ilusyon na dudurog muli sa kanya. Pagkaumaga, nagtungo si Andy sa kwarto upang asikasuhin ang mga damit ng bata nang may sumalubong sa kanyang paningin na nagpabago ng simoy ng hangin. Sa gilid ng malamig at puting bintana ng kanyang silid, nakita niya ang isang maliit na puting sampagwita, sariwa pa at may bakas ng hamog. Isang munting bulaklak mula sa hardin ng mansyon, nakaipit sa ibabaw ng makapal na manual ng mga rules at regulations na galing sa boss niya. Isang misteryosong pagtingin
Isang munting liham ng pagkakaibigan o marahil ay pasasalamat. At sa bawat isip ni Andy, kung sino ang nag-iwan yon, may malambot na pintig ang kumakatok sa dibdib niya. Ngunit ang anumang kapayapaan ay biglang nabasag. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang matinis at nagagalak na boses ni Doña Pilar. "Darian, halika na." Nag-email na sa akin si Dr. Montes. Tila musika yon sa pandinig ng biyenan habang iniaabot ang isang nakaprint na dokumento. Nakatayo ito kasama ni Carmela. Parehong suot ang kanilang matamis, ngunit mapanganib na ngiti. Nakapag-book na sila ng flight. Dumating na ang espesyal na medical team galing Amerika na mag-aasikaso sa paglipat ng mga bata. Ngayon, wala ka ng kawala. Makakapunta na sila sa mas maayos na pasilidad gaya ng ipinangako ko. Ikaw na lang ang kulang dito. Ang pirma mo. Anunsyo ng matanda. Habang pilit iniaabot ang panulat, huminto si Andy sa pinto. Pakiramdam niya'y umikot ang sikmura niya sa balitang narinig. Nakita niya kung paano humigpit ang panga ni Darian. Ang balikat nito ay napaatras habang hawak ang mga papeles. Ang tanging daan upang maprotektahan ang tatlong munting himala ay ngayon nasa bingit na ng kapahamakan. Ang lason at ang pamamaalam na niluluto ni Pilar at Carmela ay abot kamay na nila. Paano sasalagin ni Andy ang napakalakas na unos na ito para sa mga batang kani-kanina lang ay nakilala pa lang ang init ng mundo? Hindi makapagsalita si Darian habang tinititigan ang mga papeles na iniabot ni Doña Pilar. Ang mga salitang transfer of custody and medical relocation ay tila mga punyal na nakatutok sa kanyang lalamunan. Bawat letra ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Sa likod ng matamis na ngiti ng kanyang biyenan ay ang nakakubling utos na isuko na niya ang tanging naiwan sa kanya mula kay Isela. "Pirmahan mo na yan, Darian," udyok ni Carmela, humihigop ng mainit na kape habang nakadekwatro sa silya ng hapagkainan. Para rin naman yan sa ikabubuti ng mga bata. Alam nating pareho na hindi mo sila kayang alagaan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha ka ng bangkay kakatitig sa mga kamera na yan. Ang hapagkainan ng pamilya Alonzo ay naging isang pamilyar na pok ng labanan. Isang lugar kung saan ang sandata ay hindi mga espada, kundi mga salitang nakalalason na sinadyang saksakin ang natitirang dignidad ni Darian. Naroon si Andy, tahimik na nagsisilbi ng pagkain, pinapanood ang bawat pagyuko ng lalaki sa ilalim ng bigat ng utang na loob. "Ma, kailangan ko pa ng oras para pag-aralan ito." Mahinang sagot ni Darian. Ang boses ay halos paos. Ibinalik niya ang papels sa ibabaw ng mesa. "Hindi madaling desisyon ang ilayo sila sa akin. Sila na lang ang pamilya ko." Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Pilar. Ibinagsak nito ang kubyertos. Lumilikha ng matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Pamilya? Kung itinuturing mo silang pamilya, bakit mo sila hinahayaang mabulok sa kwartong yon? Bakit namatay ang anak ko sa panganganak? Dahil sa kapabayaan mo. At ngayon, gusto mo ring patayin ang mga apo ko sa tigas ng ulo mo?" Ang bawat salita ni Pilar ay sinadya upang buhayin ang pinakamalalim na sugat ni Darian. Nakita ni Andy kung paano napaigtad ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Wala itong naisagot. Ang katahimikan ni Darian ay isang pag-amin ng pagkatalo na pilit isinusubo sa kanya ng dalawang babae. Hindi makayanan ni Andy ang eksenang nasa harap niya. Ang lalaking ito, sa kabila ng pagiging malamig at istrikto, ay isang amang nagdurugo. Hindi niya hahayaang tuluyang matalo ito ng mga taong ang tanging habol ay ang yaman na nakapangalan sa mga walang muwang na bata. Habang naglalagay ng mainit na sabaw sa mangkok ni Carmela, humakbang palapit si Andy sa direksyon ni Pilar. Hawak niya ang isang malaking pitsil ng malamig na tubig. Nang makatapat niya ang tumpok ng mga papeles na nasa mesa, sinadya niyang ipaling ang kanyang pulso. Bumuhos ang tubig mula sa pitsil,
Direktang tumama sa mga dokumentong hawak ni Pilar. Basa, lukot, at tuluyang nasira ang mga ink ng mahahalagang papeles. Ay Diyos ko! Tili ni Pilar. Mabilis na napatayo habang pinapagpag ang basang laylayan ng kanyang mamahaling damit. Ano bang ginagawa mo? Babae ka? Bulag ka ba? Pasensya na po, ma'am. Nadulas po ang kamay ko. Kalmadong sagot ni Andy. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng paghingi ng tawad, kundi isang tahimik na pagsuway. Nanggagalaiti sa galit si Carmela. Tumayo ito at dinuro si Andy. Sinadya mo yan. Gusto mo lang magpapansin kay Darian. Alam namin ang mga uri mong patay gutom. Palibhasa galing ka sa squatter, kaya ganyan ang asal mo. Darian, sisantihin mo na ang babaeng ito ngayon din. Huminga ng malalim si Darian. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa nasirang papeles patungo kay Andy na matapang na nakatayo at handang saluhin ang lahat ng mura ni na Pilar. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Sa halip na magalit sa nasirang dokumento, nakaramdam siya ng isang mabibilis ngunit malalim na paghinga ng kaluwagan. Tila isang mabigat na kadena ang pansamantalang naputol. Tama na ma. Seryosong awat ni Darian. Ang kanyang boses ngayon ay buo at may pahiwatig ng awtoridad na matagal nang nawala. Aksidente ang nangyari at saka hindi ko pipirmahan ang mga yan ngayon. Hihingin ko muna ang opinyon ng sarili kong abogado. Darian, bulyaw ni Pilar, hindi makapaniwala sa paglaban ng manugang. Ipinagtatanggol mo pa ang basurahang babaeng iyan? Siya ang nag-aalaga sa mga anak ko, ma. Kaya ituring ninyo siya ng may respeto habang nasa loob siya ng bahay ko. Malamig ngunit matalim na sagot ni Darian. Tumayo siya, iniwan ang kanyang pagkain at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Tapos na ang hapunan. Maaari na kayong magpahinga. Naiwan sina Pilar at Carmela na namumula sa matinding galit habang si Andy ay tahimik na nagliligpit ng mesa. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nagtanggol sa kanya sa bahay na yon. At ang taong iyon ay ang mismong nagbawal sa kanya na magpakita ng emosyon. Kalaunan ng gabing iyon, matapos ang masalimuot na hapunan, nagtungo si Andy sa kusina upang hugasan ang huling mga plato. Pagpasok niya, napansin niya ang isang maliit na puting tubo na nakapatong sa ibabaw ng malinis na counter. Nilapitan niya ito. Isa itong mamahaling ointment para sa paso at pamamaga. Walang nakasulat na pangalan, walang iniwang mensahe. Naalala ni Andy ang namumula niyang pisngi at ang init ng tubig na tumalsik sa kanyang braso kanina nang magalit si Carmela. Kinuha niya ang tubo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapahid ang malamig na gamot sa kanyang balat. Ang lalaking laging nagtatago sa likod ng mga kamera ay nag-iwan ng isang bakas ng pagmamalasakit na walang sinumang makakapansin. Habang tinatapos ni Andy ang kanyang mga gawain, may nahagip ang kanyang paningin sa basurahan malapit sa upuan ni Carmela kanina. Isang lumang litrato ang nakausli. Pinulot niya ito. Ito ay isang lumang ultrasound image mo. Ngunit ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi kay Isela. Ang pangalan ay kay Carmela. Napetsahan 5 taon na ang nakararaan. Isang sikreto na tila nagpapaliwanag sa pait at galit ng babae sa mga batang hindi kanya. Ngunit bago pa man makapag-isip si Andy ng malalim tungkol dito, ang nakakabinging ingay ng alarm mula sa nursery ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pulang ilaw mula sa control room ay nagkikislapan. Mula sa pasilyo, narinig ni Andy ang nagmamadaling mga hakbang. Ang monitor ni Nayeli ay nagpapakita ng isang nakapangingilabot na senaryo. Ang bata ay nanginginig ng husto, kinukumbulsyon dahil sa matinding lagnat na biglaan na lamang umatake. Nakatayo si Darian sa labas ng pintuan ng nursery. Nakadikit ang kanyang mga kamay sa salamin, ngunit hindi niya magawang buksan ang pinto. Ang kanyang buong katawan
ay nagyayelo sa matinding takot, nakatitig sa kanyang anak habang ang mga makina ay patuloy sa pag-ungol ng babala. Ang kanyang sariling paghinga ay nagiging mababaw at mabilis, kinakapos ng hangin sa gitna ng matinding panic attack. Ang lalaking nagtayo ng napakatibay na kuta ay ngayoy tuluyang gumuho sa harap ng naghihingalong buhay ng kanyang sariling dugo at laman. Ang mga pulang ilaw mula sa alarm system ay patuloy na nagpapalit-palit ng kulay. Bawat pagkurap ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa labas ng nursery, nakatayo si Darian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti sa sobrang diin. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ngunit tila walang hangin na pumapasok sa kanyang baga. Isang matinding panic attack ang tuluyang bumalot sa kanya. Binubulag siya ng nakaraan kung saan wala siyang nagawa habang binabawian ng buhay ang asawa niya. Nayeli, bulong niya, ang boses ay basag at nanginginig. Nakikita niya sa loob ng salamin ang kanyang pinakabatang anak na si Nayeli. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Ang munting katawan ay nagkukumot ng matinding lagnat at pag-atake ng seizure. Biglang bumukas ang pintuan ng nursery ng marahas. Si Andy ang naunang nakapasok. Wala siyang suot na sterile gown o guantes, kundi ang kanyang payak na t-shirt at pantulog lamang. Dire-diretso siyang lumapit sa higaan ni Nayeli, hindi pinapansin ang mga bawal na protocol. Mabilis niyang ibinaba ang gilid ng crib at kinuha ang bata. Hinubad niya ang damit ng bata na basang-basa na ng pawis at yumanig sa lamig ng kanyang sariling lagnat. "Sir, Darian," sigaw ni Andy. Ang boses ay matalim na pumuputol sa hangin. "Tulungan mo ako." Nang hindi pa rin gumagalaw si Darian sa kinatatayuan nito, napilitan si Andy na lumapit sa kanya dala ang bata. Nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaki, isang malalim na balon ng pighati. "Hawakan mo siya," utos ni Andy, hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapwa-tao na nakikipaglaban para sa buhay. "Kailangan niya ng init ng katawan mo. Mas mabilis makakawala ang init ng lagnat kapag nag-skin-to-skin contact kayo. Please, Darian, anak mo ito." Marahas na inilagay ni Andy ang mainit at nanginginig na katawan ni Nayeli sa dibdib ng ama. Napapitlag si Darian. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila apoy na nagdulot ng paggising sa kanyang nanigas na kaluluwa. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang 3 taon, naramdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang anak laban sa sarili niyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay ni Darian habang niyayakap niya si Nayeli. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo nang walang pigil, bumabagsak sa maliit na ulo ng bata. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nag-relax, sumasabay sa mabibigat na paghinga ni Nayeli. "Shh! Nandito si Papa. Nandito na ako," bulong ni Darian. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal na matagal nang kinukimkim. Pinagmasdan sila ni Andy. Ang kanyang puso ay kumikirot sa awa at saya. Nakita niya kung paano unti-unting humupa ang panginginig ni Nayeli. Ang init ng yakap ng ama ay naging gamot na hindi kayang ibigay ng anumang makina. Dumaan ang oras at humupa na rin ang lagnat ni Nayeli. Tahimik na ang paligid. Tanging ang mahinang tunog ng oxygen machine na lang ang naririnig. Nakaupo si Darian sa isang silya sa gilid ng higaan, habang si Andy ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Pareho silang pagod at walang imik. Maya-maya, naramdaman ni Darian ang pagbigat ng isang ulo sa kanyang balikat. Napalingon siya at nakita si Andy na nakatulog na pala sa sobrang pagod. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang braso. Hindi niya ito itinulak palayo. Sa halip, hinayaan niya ito. Isang kakaibang init at kapayapaan ang bumalot sa kanya. Amoy niya ang banayad na samyo ng langis ng niyog
at pawis mula sa buhok ni Andy. Isang amoy na hindi galing sa mamahaling pabango, kundi sa tunay na buhay at pag-aalaga. Dahan-dahan, inalis ni Darian ang kanyang tingin sa natutulog na dalaga at ibinalik ito kay Nayeli. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang tunay na proteksyon ay hindi ang paglayo sa sakit, kundi ang pagyakap dito ng buong tapang. Kinaumagahan, nagising si Andy sa isang pamilyar na tunog ng paggupit. Pagmulat niya, nakita niya si Darian na nakatayo sa harap ng crib ni Nayeli. Hawak nito ang isang pares ng gunting. Mabilis na napabalikwas si Andy. Inaakalang may masamang nangyari. Ngunit iba ang nakita niya. Pinutol ni Darian ang wire ng sensor alarm na nakakabit sa crib. Ang pulang ilaw ay namatay na. Lumingon si Darian kay Andy. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala nang bahid ng takot. Masyadong maingay. Simpleng sabi ni Darian. Mas mabuti kung tayo na lang ang magbabantay. Tayo. Ang salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kislap sa dibdib ni Andy. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang siya empleyado at hindi na lang ito amo. Sila ay magkakampi sa isang digmaang hindi nakikita ng iba. Habang nag-aayos ng higaan si Andy, may napansin siyang isang bagay na nakasilid sa ilalim ng unan ni Doña Pilar nang magpalit siya ng sapin. Isang walang laman na banig ng matapang na gamot. Lorazepam, isang gamot pampatulog na napakalakas para sa isang matanda, lalo na para sa mga bata. Kinilabutan si Andy, kinuha niya ang banig at itinago sa kanyang bulsa. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Alam na niya kung bakit palaging tulog at mahina ang mga bata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa laso na ibinibigay ng sarili nilang lola. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto, hinarang siya ni Carmela sa pinto. Nakangisi ito ng nakakaloko. May hinahanap ka ba, Leandra? Tanong ni Carmela habang nilalaro ang isang susi sa kanyang kamay. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa mga kinakalaban ko. Hindi mo alam kung gaano kami kalakas. Napakuyom ng kamao si Andy. Ang digmaan ay papainit pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil alam niyang may kasama na siya sa laban. Hindi pa man nakakaalis si Andy sa pintuan ng silid. Alam na niyang may masamang balak si Carmela. Ang mapanganib ng ngiti nito ay sapat na babala. Sa bulsa ng kanyang uniforme, ramdam niya ang init ng banig ng lorazepam. Ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Kailangan niyang maipakita ito kay Darian sa lalong madaling panahon bago pa ito mawala o mapalitan. Ngunit ang tadhana ay tila laging may ibang plano. Pagkababa niya ng hagdan, naabutan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Darian kasama si Doña Pilar. Ngunit hindi lang silang dalawa. May isang babaeng bisita na nakaupo sa tabi ng arkitekto. Isang babaeng ubod ng ganda at sopistikada. Darian, ito nga pala si Sofia. Masayang pagpapakilala ni Pilar. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Anak siya ng kumare ko na may-ari ng chain of hospitals. Nurse siya at nagtapos sa Amerika. Naisip ko na baka kailangan mo ng mas professional na tulong para sa mga bata. Kaysa sa kung sino-sino lang dyan. Lumingon si Pilar kay Andy. Nakararating lang, ang tingin ay puno ng panghahamak. Ramdam ni Andy ang bigat ng pagkakahiwalay ng kanilang mundo. Si Sofia na may makinis na balat, mamahaling damit, at diploma mula sa ibang bansa. At siya, si Andy, na may magaspang na kamay at galing sa mahirap na pamilya. Tumayo si Sofia at inabot ang kamay kay Darian ng may matamis na ngiti. Nice to meet you, Darian. Tita Pilar told me so much about the girls. I'd love to help. Alam mo na, mas maganda kung licensed professional ang hahawak sa kanila. Tiningnan ni Darian ang kamay ng dalaga. Pagkatapos ay lumipat ang tingin kay Andy na nakatayo sa gilid, tahimik at nakayuko. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Andy
Ngunit naroon din ang isang determinasyon na wala sa sinumang profesional na nakaharap niya. Hindi tinanggap ni Darian ang kamay ni Sofia. Sa halip, tumayo siya at lumapit kay Andy. Kinuha niya ang dala nitong tray ng gamot na muntik nang mahulog sa panginginig ng dalaga. Salamat sa offer, Ma Sofia. Seryosong sagot ni Darian. Ang boses ay matatag. Pero kontento na ako sa pag-aalaga ni Andy. Hindi ko kailangan ng lisensya o diploma. Ang kailangan ng mga anak ko ay ang taong totoong nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Hindi yung taong tingin sa kanila ay pasyente lang. Natigilan si Sofia. Ang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mga labi. Si Pilar naman ay namula sa galit at kahihiyan. Darian, ano bang pinagsasabi mo? Tinatanggihan mo ang tulong ng isang eksperto para sa katulong na yan? Bulyaw ni Pilar. Hindi siya katulong, Ma. Siya ay parte na ng pamilyang ito. Mariing sagot ni Darian. Bago niya hinawakan ang siko ni Andy at iginiya ito pabalik sa nursery, iniwan ang dalawang babae na tulala sa sala. Pagkapasok nila sa kwarto, binitawan ni Darian si Andy. Tumingin siya sa mga mata ng dalaga nang may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tumango si Andy. Pinipigilan ang luhang nais kumawala. Sa buong buhay niya, sanay siyang minamaliit at isinasantabi. Ngunit ngayon, may isang taong nagtanggol sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa respeto. Salamat, sir. Mahinang sagot niya. Darian, just call me Darian. Sagot ng lalaki, bago siya lumapit sa kuna ni Isabela at inayos ang kumot na gawa ni Andy. Ang kumot na tinawag ni Sofia na basahan kanina. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Andy sa kanyang kwarto, nakarinig siya ng mga kaluskos sa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita si Sofia na nagmamadaling lumabas ng kwarto ni Carmela. May inabot itong makapal na sobre sa tiyahin bago mabilis na umalis. Kinutuban si Andy. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto upang kunin ang ebidensya ng lorazepam. Ngunit pagbukas niya ng kanyang drawer, nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na roon ang banig ng gamot. Hinalughog niya ang buong gamit niya, ngunit wala. Sa ibabaw ng kanyang kama, may isang kapirasong papel na nakatupi. Kinuha niya ito at binasa. Ang sulat kamay ay pamilyar at puno ng banta. Umalis ka na bago ka pa mapahamak. Alam namin ang baho ng pamilya mo. Gusto mo bang malaman ni Darian ang tungkol sa kapatid mong namatay sa pabaya mo? Nanghina ang mga tuhod ni Andy. Alam nila ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang nakaraan. Ang pagkamatay ng kapatid niya na habang buhay niyang pinagsisisihan, gagamitin nila ito laban sa kanya. Ngunit sa halip na pangamba, isang panibagong alab ang sumiklab sa dibdib ni Andy. Kung kaya nilang gumamit ng maruming paraan, kaya rin niya hindi siya aalis. Hindi niya hahayaang maiwan ang mga bata sa kamay ng mga taong walang awa. Mahigpit niyang hinawakan ang papel at kinuyom yon sa kanyang palad. Humarap siya sa salamin. Minasdan ang sariling anyo na nag-uumapaw sa galit at determinasyon. Subukan ninyo. Mahina niyang wika sa hangin. Dahil handa akong ibigay ang lahat para sa mga batang ito. Ang hangin sa labas ng mansyon ay humahagunot na parang galit na halimaw. Ang ulan ay bumabayo sa mga bintana. Tila gustong basagin ang mga salamin. Sa loob, ang kadiliman ay bumalot sa buong paligid. Namatay ang ilaw. Ang generator ay hindi gumana. Marahil ay sinadyang sirain ng kung sino man. Sa gitna ng unos, nagmamadaling pumasok si Darian sa nursery. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig at takot. Ang mga monitor na dati niyang inaasahan ay wala ng buhay. Ang mga makina ay tumigil sa pagtunog. Andy! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pangamba. Andy! Nasaan ka? Darian, nandito ako. Sagot ni Andy mula sa sulok ng kwarto. Hawak niya ang isang flashlight na mahina na ang baterya. Nakapalibot siya sa 3 kuna. Sinusubukang takpan ng makapal na kumot ang mga bata para manatiling mainit. Lumapit si Darian.
at nakita ang takot sa mga mata ng mga bata. Si Amara ay umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang piping sigaw. Si Nayeli ay nanginginig sa lamig. Si Isabela ay nakatitig sa kisame. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Wala tayong kuryente, sabi ni Darian. Ang boses ay nanginginig. Ang mga makina, kailangan nila ng oxygen support kung sakaling atakihin sila ng hika. Wala tayong choice kundi ang mano-manong gawin, sagot ni Andy. Kinuha niya ang manual resuscitator bag mula sa emergency kit. Ikaw kay Amara, ako kay Nayeli. At sa Bella, salitan tayo. Sa loob ng sumunod na mga oras, naging isang sayaw ng buhay at kamatayan ang kanilang ginawa. Si Darian ay pumipisil sa bag para kay Amara, habang si Andy ay salitang nagbibigay ng hangin kina Nayeli at Isabela. Ang kanilang mga braso ay nangangalay, ang kanilang mga daliri ay namamanhid, ngunit hindi sila tumigil. Sa gitna ng kadiliman at pagod, nagsimulang magkwento si Andy. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niyang panatilihing gising ang diwa ni Darian. Alam mo ba, Darian? Panimula niya, ang boses ay basag. May kapatid ako dati, si Maya. Katulad din siya ni Isabela. Mahina ang baga. Walang pambili ng gamot sina nanay at tatay. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Tumingin si Darian kay Andy. Ang flashlight ay nagbibigay ng anino sa mukha ng dalaga. Nakita niya ang luhang tumulo sa pisngi nito. Isang gabi, bumagyo rin ng ganito. Nawalan ng kuryente sa barong-barong namin. Wala kaming oxygen tank. Wala kaming makina. Hawak ko lang ang kamay niya habang nahihirapan siyang huminga. Sabi ko sa kanya, Maya, kapit lang. Babalik ang ilaw. Pero hindi na siya umabot. Namatay siya sa mga bisig ko. Napahinto si Darian sa pagpisil ng bag. Ang kanyang puso ay nadurog sa kwento ni Andy. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon na lamang ang malasakit ng dalaga sa mga anak niya. Hindi ito trabaho lang. Ito ay pagtubos sa isang nakaraang hindi na maibabalik. Andy, bulong ni Darian. Iniwan niya sandali si Amara na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Lumapit siya kay Andy at hinawakan ang kamay nito na nanginginig sa pagod. Hindi mo kasalanan yon. Ginawa mo ang lahat. Hindi sapat ang lahat, Darian. Hindi sapat. Humagulgol si Andy. Hinila siya ni Darian palapit at niyakap ng mahigpit. Sa gitna ng unos at kadiliman, naramdaman ni Andy ang init ng katawan ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa damit nito. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. May karamay siya sa kanyang pighati. Nandito ako? Bulong ni Darian sa kanyang tainga. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Hindi sa mga anak natin. Natin. Ang salitang yon ay nagpabago ng lahat. Nang tumigil ang ulan at sumikat ang araw kinabukasan, nagising sila na magkayakap sa sahig ng nursery. Ang mga bata ay mahimbing na natutulog, ligtas at mainit. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagkababa nila sa sala, nakita nila ang mga pulis na naghihintay. Sa tabi nila ay si Doña Pilar, umiiyak at itinuturo si Andy. Siya ang nagnakaw ng mga alahas ko. At siya rin ang nakita kong sinasaktan ang mga apo ko. Sigaw ni Pilar. Nanlaki ang mga mata ni Andy. Alam niya na ito na ang simula ng katapusan. Ang bitag ay nakahanda na at wala na siyang kawala. Tumingin siya kay Darian. Nagmamakaawa ang mga mata. Darian, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Ngunit si Darian ay nakatulala. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at pagdududa. Ang mga pulis ay lumapit at nilagyan ng posas ang mga kamay ni Andy. Ang lamig ng bakal ay tumagos sa kanyang buto. Darian! Sigaw ni Andy habang hinihila siya palabas ng mansyon. Darian! Tulungan mo ako! Ngunit ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang sumara. Kasabay ng pagsara ng puso ng lalaking minahal niya sa gitna ng unos, ang lamig ng bakal na posas sa mga pulsuhan ni Andy
ay tila yelo na gumapang hanggang sa kanyang gulugod. Sa harap ng mga unipormadong pulis, nakatayo si Doña Pilar. Ang mukha ay basa ng luha, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa tabi nito ay si Carmela. Hawak ang isang mamahaling kwintas na di umano'y nakuha sa ilalim ng kama ni Andy. "Hayan, kitang-kita ng mga mata ko, sir," histeryang sigaw ni Pilar. Hindi lang magnanakaw ang babaeng yan. Sinasaktan din niya ang mga apo ko kapag wala kaming nakatingin. May pasa si Amara sa braso at nakita kong pilit niyang pinapainom ng kung ano-anong gamot ang mga bata. Isang kasinungalingan na kasing itim ng budhi ng matanda. Naisigaw ni Andy ang pagtanggi, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng akusasyon. "Hindi totoo yan. Wala akong kinuha. At hinding-hindi ko sasaktan ng mga bata." Depensa ni Andy. Ang mga mata ay naghahanap ng kakampi. Bumaling siya kay Darian. Ang lalaking kagabi lamang ay kayakap niya sa gitna ng dilim at unos. Ang lalaking nangakong hindi siya iiwan. Ngunit ngayon, si Darian ay nakatayo sa may hagdanan, tulala at namumutla. Ang trauma ng nakaraan, ang takot na mawalan muli, at ang laso na itinanim ng kanyang biyenan ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Ang tiwala ay isang babasaging bagay at sa sandaling iyon, tuluyan itong nabasag. Lumapit si Pilar kay Darian at hinawakan ito sa braso. "Darian, anak, maniwala ka sa akin. Muntik na tayong maloko ng demonyong yan. Mabuti na lang at naging mapagmatsyag ako. Gusto mo bang matulad ang mga apo ko sa asawa mong si Isela? Gusto mo bang mamatay din sila sa kamay ng isang pabaya?" Ang pagbanggit sa pangalan ni Isela ay tila isang switch na pumatay sa ilaw sa mga mata ni Darian. Ang kanyang mukha ay tumigas. Ang kanyang tingin kay Andy ay nagbago. Mula sa init ng pagmamahal ay naging lamig ng pagdududa at galit. "Ilabas niyo siya," mahinang utos ni Darian, hindi makatingin ng diretso kay Andy. "Huwag na huwag ka nang babalik sa pamamahay na ito." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa posas. Nadurog ang puso ni Andy, hindi dahil sa kulungan, kundi dahil sa pagtalikod ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kwento. Hinila siya ng mga pulis palabas. Sa huling pagkakataon, lumingon si Andy. Nakita niya si Carmela na nakangisi sa likod ni Darian. Nakita niya ang mga bintana ng nursery sa itaas, kung saan natutulog ang tatlong anghel na ipinangako niyang poprotektahan. "Lalaban ako, Darian," bulong ni Andy sa hangin. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Babalik ako. Hindi para sa'yo, kundi para sa kanila." Nang isara ang pintuan ng police mobile, isang bahagi ng pagkatao ni Andy ang namatay. Ang inosenteng probinsyana ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng puno ng sugat, ngunit handang lumaban hanggang sa huli. Samantala, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ito ay katahimikan ng isang libingan. Si Darian ay umakyat sa nursery. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Pumasok siya sa kwarto at tiningnan ang mga bata. Si Amara ay gising na. Ang mga mata nito ay naghahanap. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakapas sa hangin. Tila may hinahanap na init na nakasanayan na niya. Nang hindi niya ito mahanap, nagsimula siyang umiyak. Isang iyak na hindi dahil sa gutom o sakit, kundi dahil sa pangungulila. Sinubukan ni Darian na aluin ang anak, ngunit lalo lamang lumakas ang iyak nito. Sumunod na nagising sina Nayeli at Sabila, at gaya ng kapatid nila, nag-iiyakan din sila. Ang kanilang mga tinig ay nagsasama-sama sa isang chorus ng pighati. Sinubukan ni Darian ang lahat, gatas, laruan, kanta, ngunit walang tumatalab. Ang hinahanap nila ay wala na roon, ang amoy ng langis ng niyog, ang malambing nahom ng uyayi, ang init ng yakap ni Andy. Lahat ng yun ay nawala. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Darian ang isang bagay na nakausli sa ilalim ng unan ni Amara. Isang maliit na bagay
na matigas. Kinuha niya ito. Isa itong USB drive. Plain at simple. Walang nakasulat. Kinabahan si Darian. Bakit may ganito sa higaan ng anak niya? Sino ang naglagay nito? Dinala niya ito sa kanyang opisina at isinaksak sa computer. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay na mag-load ang files. Ang unang video file ay nagbukas. Ang petsa ay noong nakaraang linggo. Ang kuha ay mula sa isang hidden camera na itinago sa ibabaw ng cabinet sa nursery. Sa video, nakita niya si Carmela na pumasok. May dala itong bote ng gatas. Nakita ni Darian kung paano naglabas ng isang pakete ng puting pulbos ang kanyang hipag at inihalo ito sa gatas. Pagkatapos, sa pilitan nitong pinainom ang mga bata kahit na nasasamid na ang mga ito. Inumin niyo yan, mga peste. Rinig na rinig ang boses ni Carmela sa video. Para tulog kayo buong araw at hindi kayo maging sagabal sa plano namin ni Mama. Napatakip ng bibig si Darian. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad. Ang susunod na file ay isang audio recording. Boses ni Pilar. Malapit na, Doc. Konting tulak pa kay Darian at pipirma na siya. Kapag nasa atin na ang custody, ipadala mo na agad sila sa orphanage sa probinsya. Ang mahalaga ay makuha natin ang pera. Sayang naman kung mauubos lang sa pagpapagamot sa mga gulay na yan. Ang mundo ni Darian ay gumuho. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang pamilyang inakala niyang karamay niya, ay sila palang mga demonyong unti-unting pumapatay sa kanyang mga anak. At ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng ipinakulong niya, ay siya palang nag-iisang anghel na nagtangkang iligtas sila. Napaluhod si Darian sa sahig. Ang kanyang iyak ay humalo sa iyak ng mga bata sa kabilang kwarto. Isang iyak ng pagsisisi, ng galit at ng matinding pagkamuhi sa sarili. Andy, patawarin mo ako. Ngunit huli na ang lahat. Nasa kulungan na si Andy at siya, si Darian, ay nag-iisa na naman sa gitna ng mga ahas. Tila isang malakas na suntok sa sikmura ang bawat segundong lumilipas habang pinapanood ni Darian ang video sa kanyang computer. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang hindi mapigilan. Ang bawat tawa ni Carmela habang pinapainom ng pampatulog ang kanyang mga anak. Ang bawat malamig na plano ni Pilar na itapon ang mga bata sa ampunan. Lahat ng ito ay tumatagos sa kanyang puso na parang matatalim na punyal. Mga demonyo, bulong ni Darian. Ang boses ay garalgal. Pamilya ko kayo. Bakit niyo nagawa to sa mga apo niyo? Napatayo siya at sinuntok ang pader ng opisina. Ang sakit sa kanyang kamao ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng ipinakulong niya, si Andy, ay siya palang nag-iisang nagmalasakit ng tunay. At siya, ang ama, ay nabulag ng kasinungalingan at takot. Mula sa nursery, ang iyak ng mga bata ay lalong lumakas. Tila ba nararamdaman nila ang bigat ng katotohanan na bumabalot sa mansyon. Patakbo siyang pumunta sa kwarto, halos madapa sa hagdan. Pagpasok niya, nakita niya si Amara na nakaupo. Ang muka ay puno ng luha. Ang mga braso ay nakaunat sa kawalan. Si Nayeli at Sabela ay gising din, umiiyak. Hinahanap ang init na nawala. Lumapit si Darian at lumuhod sa harap ng kuna ni Amara. Anak, patawarin mo si Papa. Patawarin niyo ako. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Amara. Sa halip na itulak siya palayo, hinawakan ng bata ang kanyang daliri. Mahigpit. Tila ba sinasabi nito na, nandito ka pa rin, Papa? Huwag kang aalis. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Tumingin si Amara sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang halong panunumbat. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi ng bata. Pa. Isang mahina at garalgal na tunog
Ngunit sapat na upang yumanig sa buong mundo ni Darian. Ang anak niyang hindi nagsasalita, ang anak niyang tinawag na gulay ng sarili nitong lola ay tumawag sa kanya. Ulit ni Amara. Mas malinaw ngayon. Napahagulgol si Darian. Niyakap niya ang anak ng buong higpit. Ipinangako sa sarili na hinding-hindi na siya bibitaw. Hinding-hindi na siya magiging bulag. Lalaban tayo, anak, bulong ni Darian. Lalaban tayo para kay Andy at pagbabayarin natin sila. Kinabukasan, ibang Darian ang bumangon. Ang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Maaga siyang lumabas ng kwarto, suot ang kanyang pinakapormal na damit. Ang mga mata niya ay walang emosyon, tila isang lawa na nagyelo. Naabutan niya sina Pilar at Carmela na nag-aalmusal sa sala, masaya at walang bahid ng konsensya. "O Darian, gising ka na pala," bati ni Pilar, puno ng pagpapanggap. "Kamusta ang mga bata? Sana naman ay natauhan ka na sa nangyari kay Andy. Tama lang na ipakulong mo siya." Hindi sumagot si Darian. Umupo siya sa kabisera ng mesa at kalmadong uminom ng kape. "Ma, Carmela, may sasabihin ako sa inyo." Napatingin ang mag-ina sa kanya, naghihintay. "Napag-isipan ko na ang sinabi niyo," patuloy ni Darian. Ang boses ay patag. "Tama kayo. Hindi ko kayang alagaan ang mga bata ng mag-isa at delikado kung ipagkakatiwala ko sila sa ibang tao." Ngumiti si Pilar ng malapad, abot tenga. "Mabuti naman at naliwanagan ka na, anak. Sabi ko naman sa'yo, ako lang ang makakatulong sa'yo." Kaya naman, dugtong ni Darian, nagdesisyon akong ibigay na ang buong custody at ang pamamahala sa trust fund sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Carmela sa tuwa. Halos mapatayo siya sa upuan. "Talaga, Darian? Pumapayag ka na?" "Oo," sagot ni Darian. "Pirmahan natin ang mga papeles mamayang gabi. Magpatawag kayo ng salo-salo. Gusto kong saksihan ng buong angkan at ng mga kaibigan nyo ang pagpapasa ko ng responsibilidad. Gusto kong maging malinis at legal ang lahat." "Oo naman, walang problema," sagot ni Pilar. Hindi na maitago ang excitement. "Tatawagan ko na agad ang abogado at ang mga kamag-anak natin. Magpapa-cater ako. Ito na ang pinakamagandang desisyon mo, Darian." Umalis ang mag-ina na nagtatawanan, abala sa pagpaplano ng kanilang tagumpay. Hindi nila napansin ang matalim na tingin na ipinukol ni Darian sa kanila. Isang tingin na nagsasabing, "Magdiwang kayo ngayon, dahil mamaya, katapusan nyo na." Pagkaalis nila, kinuha ni Darian ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na nakalagay sa resume ni Andy. "Attorney Celine Prieto?" tanong ni Darian. "Ito si Darian Alonso. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa kliyente nyo at sa mga anak ko. Ang plano ay nailatag na. Ang bitag ay nakahanda. At sa gabing ito, ang mga demonyo ay mahuhulog sa sarili nilang hukay." Bumaha ang liwanag at ingay sa malawak na hardin ng mansyon. Nag-uumpukan ang mga kamag-anak, kaibigan at mga kilalang personalidad na inimbitahan ni Doña Pilar. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Tila dumalo sa isang royal wedding kaysa sa isang simpleng pirmahan ng papeles. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Pilar. Suot ang isang kumikinang na gown na kulay ginto. Katabi niya si Carmela na nakasuot naman ng pulang bestida. Pareho silang abot tenga ang nangiti, kumakaway at nakikipagbeso sa mga bisita. "Maraming salamat sa pagpunta nyo," masiglang bati ni Pilar sa mikropono. "Ngayong gabi, opisyal na nating ipagdiriwang ang pagsasali ng responsibilidad sa mga apo ko. Si Darian ay nagdesisyon na ibigay sa akin ang buong custody at pamamahala ng trust fund para sa ikabubuti nila." Nagpalakpakan ang mga tao. Si Darian ay nakatayo sa gilid ng entablado, suot ang kanyang itim na suit
Ang kanyang muka ay seryoso, walang emosyon. Nakita ni Pilar na tumingin ito sa kanya at ngumiti ng tipid. Ayan na siya, anunsyo ni Pilar. Itinuro ang manugang. Halika na rito, Darian. Pirmahan na natin ang mga papeles. Umakyat si Darian sa entablado. Ang ilaw ng mga spotlight ay nakatutok sa kanya. Inabot ni Pilar ang isang malaking brown envelope at isang fountain pen na ginto. Ito na, anak. Ang susi sa magandang kinabukasan ng mga apo ko. Tinanggap ni Darian ang envelope. Ngunit sa halip na pirmahan, nilabas niya ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa at pinindot ang isang button. Biglang namatay ang ilaw sa buong hardin. Ang tanging natira ay ang maliwanag na projector screen sa likod ng entablado. Ano to? Darian, anong nangyayari? Tanong ni Pilar. Gulat na gulat. Sa screen, biglang lumabas ang isang video. Ito ay kuha mula sa hidden camera sa nursery. Nakita ng lahat kung paano pilit na pinainom ni Carmela ng gamot ang mga bata habang humahalakhak. Inumin niyo yan, mga peste. Rinig na rinig ang boses ni Carmela sa malalaking speakers. Para tulog kayo buong araw at hindi kayo maging sagabal sa plano namin ni Mama. Nagbulungan ang mga bisita. Si Carmela ay namutla. Halos himatayin sa kinatatayuan. Kasunod na nagplay ang audio recording ni Pilar. Malapit na, Doc. Konting tulak pa kay Darian at pipirma na siya. Kapag nasa atin na ang custody, ipadala mo na agad sila sa orphanage sa probinsya. Ang mahalaga ay makuha natin ang pera. Ang buong hardin ay natahimik. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng shock at pandidiri. Si Pilar ay natulala. Hindi makapaniwala na ang kanyang pinakamadilim na sikreto ay nalantad sa harap ng lahat. Hindi yan totoo. Paninira lang yan. Sigaw ni Pilar. Desperadong pinipilit patay ng projector. Darian, anong ginagawa mo? Niloloko mo kami. Hindi ma, kayo ang nanloko sa akin at sa mga apo niyo. Malamig na sagot ni Darian. Ang boses ay tumatagos sa bawat sulok ng hardin. Kayo ang mga demonyong pumatay sa tiwala ko. Kayo ang nagtangkang nakawin ang kinabukasan ng mga anak ko. Bago pa man makasagot si Pilar, biglang bumukas ang main gate ng mansyon. Pumasok ang mga pulis kasama ang isang babaeng nakaputing bestida. Si Attorney Celine Prieto, ang abogado ni Andy. At sa likod niya, si Andy. Nakasuot si Andy ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng dignidad at tapang. Lumakad siya paakyat ng entablado, katabi ni Darian. Hinuli niyo ang maling tao. Anunsyo ni Darian, hawak ang kamay ni Andy. Ito ang babaeng nagtanggol sa mga anak ko. Ang babaeng tinawag niyong magnanakaw ay siya palang nagligtas sa kanila mula sa inyo. Nilapitan ng mga pulis, sina Pilar at Carmela. Doña Pilar Montesillo, Carmela Montesillo, kayo ay inaaresto sa salang child abuse, attempted murder, at fraud. Bitawan niyo ako. Wala akong ginawang masama. Nagpupumiglas si Pilar habang nilalagyan ng posas. Darian, walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang to, wala kang ginawa kundi ang sirain kami. Sagot ni Darian, hindi tinatanggal ang tingin sa biyenan. At ngayon, tapos na ang laro niyo. Habang kinakaladkad ng mga pulis ang mag-ina, palabas ng mansyon, naghiyawan ang mga tao sa galit. Ang dating tinitingalang donya ay naging kahihiyan ng buong bayan. Naiwan sina Darian at Andy sa gitna ng entablado. Ang mga bisita ay unti-unting umalis, puno ng bulungan tungkol sa eskandalo. Humarap si Darian kay Andy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Lumuhod siya sa harap ng dalaga, hawak ang kamay nito. Andy, patawarin mo ako. Bulong ni Darian. Ang boses ay nanginginig. Naging bulag ako. Naging mahina ako. Pero pangako, babawi ako. Sa'yo at sa mga bata. Babalik ka ba sa amin?
Tinitigan siya ni Andy. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin sa kanyang puso. Ang posa sa kanyang mga kamay, ang selda kung saan siya natulog kagabi. Lahat ng yun ay nag-iwan ng malalim na sugat. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Darian. Hindi ganun kadali yon, Darian, sagot ni Andy. Ang boses ay malungkot ngunit matatag. Pinatawad na kita, pero hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko na ang sakit. Kailangan ko ng panahon. At kailangan mo ring patunayan sa sarili mo na kaya mong maging ama nang wala ako. Tinalikuran niya si Darian at naglakad palayo. Iniwan niya ang lalaking mahalad niya sa gitna ng walang laman na entablado. Hawak ang isang singsing na hindi niya maibigay. Hindi madaling lunukin ang pait ng pagtanggi, lalo na kung alam mong kasalanan mo ang lahat. Si Darian ay naiwang nakaluhod sa gitna ng walang laman na entablado. Ang kanyang puso ay puno ng bigat. Ang imahe ni Andy na naglalakad palayo ay tila nakaukit sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang kahinaan at pagkukulang. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip na magmukmok sa kanyang kabiguan, ginawa niyang inspirasyon ang sakit. Kailangan ko ring patunayan sa sarili ko na kaya mong maging ama nang wala ako. Ang mga huling salita ni Andy ay tumatak sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, ibang Darian ang nakita ng mga tao. Ang arkitekto na dating nagkukulong sa opisina at umaasa sa mga kamera ay ngayon ay nasa nursery na. Siya mismo ang nagpapalit ng lampin ni na Amara, Nayeli at Sabela. Siya ang nagtitimpla ng gatas, siya ang naghehele sa kanila sa gabi. Wala ng kamera, wala ng intercom. Ang tanging naririnig sa mansyon ay ang kanyang boses na kumakanta ng uyayi. Mga kantang itinuro sa kanya ni Andy. Ili-ili, tulog anay. Wala diri, imong nanay. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagguhit ng plano ng bahay, ay naging eksperto sa paghaplos at pagmasahe sa nanigas na katawan ng mga anak niya. Natuto siyang gumamit ng langis ng niyog. Natuto siyang makinig sa bawat ungol at iyak ng mga bata. At sa bawat araw na lumilipas, nakita niya ang pagbabago. Ang mga bata ay hindi natakot sa kanya. Ngumingiti na sila kapag nakikita siya. Si Amara ay nagsimulang tumawa ng malakas. Si Nayeli ay natutong humawak ng laruan. Si Sabela ay nakakatulog ng mahimbing sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may kulang pa rin. Ang puso ni Darian ay nangungulila sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Isang hapon, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Isinakay niya ang 3 bata sa kanilang special wheelchairs at dinala sila sa labas. Hindi sa ospital, hindi sa therapy center, kundi sa opisina ng NGO kung saan nagtatrabaho si Andy. Pagdating nila, nakita niya si Andy sa labas ng gusali, nagtuturo sa mga batang kalye kung paano magbasa. Ang kanyang muka ay puno ng saya at liwanag. Huminto ang sasakyan ni Darian sa tapat. Bumaba siya at isa-isang binuksan ang pinto para sa mga anak niya. Nang makita ni Andy ang sasakyan, natigilan siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Darian, anong ginagawa niyo rito?" tanong niya. Ang boses ay puno ng gulat. "Gusto ka nilang makita," sagot ni Darian, nakangiti ng totoo. "At gusto ko ring makita ka." Lumapit ang 3 bata kay Andy. Si Amara ay inabot ang kamay niya. Si Nayeli ay tumawa nang makita siya. Si Isabela ay gumawa ng tunog na parang tinatawag ang pangalan niya. Napaluha si Andy. Lumuhod siya at niyakap ang mga bata isa-isa. "Namiss ko kayo. Sobrang namiss ko kayo." Tumingin siya kay Darian. Nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Wala na ang takot sa mga mata nito. Wala na ang lungkot. Ang nakikita niya ay isang ama na buo at matatag. "Andy," sabi ni Darian. Lumuhod din sa tabi niya. "Pinatunayan ko na sa sarili ko na kaya ko.
Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita kailangan. Hindi dahil hindi ko kaya nang wala ka, kundi dahil mas gusto kong kasama ka. Hinawakan niya ang kamay ni Andy. Andy, mahal kita. Hindi bilang caregiver, hindi bilang ina ng mga anak ko, kundi bilang ikaw, bilang ang babaeng nagbigay ng kulay sa mundo ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Andy. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa siya. Mahal din kita, Darian, sagot niya. Ang boses ay nanginginig. At handa na akong bumalik sa pamilya natin. Niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng kalsada, kasama ang tatlong anghel na tumatawa sa paligid nila. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi ito malamig. Ito ay ulan ng pag-asa at bagong simula. Ang pamilyang sinubok ng tadhana ay ngayon ay buo na, at walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. 1 taon na ang lumipas mula nang humupa ang malakas na bagyo sa buhay ng pamilya Alonso. Ang dating malamig at tahimik na mansyon sa ibabaw ng burol ay hindi na nakakatakot tingnan. Ang malaking bakal na tarangkahan na dati may nakasabit na karatulang "No Trespassing" ay napalitan na ng isang kahoy na karatula na may nakaukit na "Alonso Family, Love Lives Here." Sa loob ng city jail, ibang klaseng ingay ang naririnig. Sa isang masikip at madilim na selda, nag-aagawan sa isang maliit na rasyon ng kanin sina Doña Pilar at Carmela. Wala na ang kanilang mamahaling alahas, wala na ang mga designer bags, ang kanilang mga mukha na dati puno ng makeup, ngayon ay gusgusin at puno ng galit sa isa't isa. Kasalanan mo ito, Carmela. Kung hindi ka naging pabaya sa pagpapainom ng gamot, hindi tayo mahuhuli. Bulyaw ni Pilar. Ang boses ay paos na sa kakasigaw. Ako pa? Ikaw ang nag-utos, Mama. Ikaw ang gahaman sa pera. Ganti ng anak. Ang kanilang pagtatalo ay nilamon ng tunog ng pagsara ng mabigat na bakal na pinto ng selda. Ito na ang kanilang magiging mundo habang buhay. Isang kulungan na binuo ng sarili nilang kasakiman. Samantala, sa hardin ng mga Alonso, ang hangin ay puno ng amoy ng litson at matatamis na kakanin. Ito ay isang salo-salo, ngunit hindi para sa mga mayayaman at mapanghusgang kamag-anak. Ito ay para sa mga kapitbahay, sa mga kasamahan ni Andy, sa NGO, at sa mga bagong kaibigan ni Darian. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Darian sa ilalim ng isang arko ng mga puting bulaklak. Wala na ang kanyang salamin sa mata. Wala na ang formal na suit. Nakasuot siya ng simpleng barong Tagalog at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya habang hinihintay ang kanyang bride. Naglakad si Andy sa damuhan, suot ang isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagtahi. Wala siyang suot na mamahaling diamante, ngunit ang ngiti niya ay mas maliwanag pa sa anumang hiyas. Ngunit ang tunay na mga bituin ng seremonya ay ang tatlong flower girls na nauna sa kanya. Sina Amara, Nayeli at Sabela ay nakaupo sa kanilang mga espesyal na wheelchair na pinalamutian ng mga bulaklak at laso. Hindi sila naglalakad, hindi nagkaroon ng milagro na bigla silang nakatakbo. Ang kanilang mga kamay ay naninigas pa rin. Ang kanilang mga leeg ay hirap pa ring tumuwid, pero tumatawa sila. Si Amara ay hawak ang basket ng bulaklak sa tulong ni Darian kanina. Si Nayeli ay pumapalakpak sa sarili niyang paraan. Si Sabela ay gumagawa ng masasayang tunog habang itinutulak sila ng mga kaibigan ni Andy. Nang makarating si Andy sa altar, hinawakan ni Darian ang kanyang mga kamay. Ang mga palad na dati magaspang sa kakatrabaho at ang mga palad na dati nanginginig sa takot ay ngayon ay magkasalikop na ng mahigpit. Andy, simula ni Darian. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko maipapangako na wala ng bagyong darating. Hindi ko maipapangako na gagaling agad ang mga anak natin. Pero ipinapangako ko na sa bawat pagsubok, hindi ka na mag-iisa. Ang mga kamay ko ay hindi na para sa mga kamera o sa mga plano ng gusali. Ang mga kamay ko ay para sa paghawak sa inyo hanggang sa huli. Darian, sagot ni Andy.
tumutulo ang luha ng kaligayahan. Ang tahanan ay hindi na susukat sa ganda ng pader o sa mahal ng gamit. Ang tahanan ay kung saan may init, may pag-unawa, at may pagpapatawad. At dito, sa piling nyo, nahanap ko ang aking palasyo. Nagpalakpakan ng mga tao habang naghalika ng bagong kasal. Ang langit ay nagkulay kahel sa paglubog ng araw, nagbibigay ng mainit na yakap sa buong paligid. Nang gabing iyon, matapos ang kasiyahan, tahimik na ang mansyon. Wala ng mga bisita. Nasa nursery sina Darian at Andy. Wala ng mga nurse. Wala ng mga CCTV. Si Darian ay karga-karga si Isabela. Dahan-dahang isinasayaw sa saliw ng mahinang musika. Si Andy naman ay nagpapahid ng langis ng niyog sa mga binti ni Amara habang kinakantahan si Nayeli. Tawag ni Amara habang nakatingin sa ama. Lumingon si Darian at ngumiti. Lumapit siya at hinalikan ang noo ng anak. Nandito si Papa. Nandito kami ni Mama. Ang mansyon na dati ay tinawag na malamig na palasyo ay wala na. Ang natira ay isang simpleng bahay na puno ng hindi perpektong mga tao na natutong magmahal ng perpekto sa pamamagitan ng init ng kanilang mga haplos. At sa wakas, ang mga ilaw ay namatay na, hindi dahil sa takot o sakuna, kundi dahil panahon na para magpahinga ang isang pamilyang payapa at buo.